mahangin siya. Tapos cloudy. Tiningnan ko kasi kung baka pwedeng mag-jogging. Yung pong pag-walking jogging yung isa sa mga papapawis ko. Kaso ngayon medyo mahangin at saka cloudy kasi kahapon umuulan eh. Maulan kahapon kaya hindi ako nakalabas, hindi ako nakapag-walking jogging. Meron pala akong video na gusto kong i-share sa inyo. Medyo matagal na to, nung April pa. Kasi naging busy ako at saka medyo may mga sitwasyon akong inaayos. Kaya hindi ako masyado nakakapag-upload. Diyan, dati may yellow pa dyan, pero ngayon wala na. Tapos may mga damo-damo na. Kaya pagtyagaan na lang po muna natin tong video na to na i-share ko sa inyo. At sana mag-enjoy kayo kasi shinare ko lang po itong video na to dun sa mga bagong dumating at sa mga mangangarap na makapunta dito sa Canada. So habang magkukulong muna ako sa kwarto, mag-nunood at saka siguro mag-game na rin. Hindi pwedeng masyadong mahangin, malamig. Makapag-walking. Panoorin niyo po muna tong video na to mga katropa. Umaraw na sa wakas. Yan. Pero medyo malamig pa rin. Dito sa loob ng bahay, meron pang natitirang mga yelo dito. Yan, matutunaw din yan soon. Tapos ang gagawin ko next time, lilinisin ko yung mga yan. Magawawalis tayo. Tatapon natin lahat ng mga yan. May oras pa naman kaya magwo-walking ako. Ang oras na ngayon dito is pasado las 6 something. Walking lang doon sa part na kung saan ako nagwo-walking dati. Walking jog ganun yung ginagawa ko rito. Tapos wala na, papawis lang. At grabe, kailangan na talaga sa sobrang tagal pa namang walang exercise. Uy, sakto. Local na local. Oo, local talaga. Nag-chat ako sa'yo. Oo kuya. Oo. Thanks ulit. Oo. Ay, galing kayong church. Oo, kasi semana. So kung mapapanood nyo to, late na. Late upload naman ako lagi. Viewer ko tapos galing Pilipinas. And then, di ba may mga bagong dating ngayon? Nung 9. Nung 9 dumating sila. Dapat nga roommate namin, pero kaso walang dumating na isa. Di ba dapat nakarate? So Baka ibig sabihin, baka diniretso na sila sa sa mga bahay-bahay. Parang kami din nung dumating kami. Diretso na kami sa bahay. Katulad dito. Dito ako diniretso sa bahay na to. Hanggang ngayon dyan ako. Magka-4 na taon na ako rito. Diretso na ako dito. Kaya ganun. Oy, iwan ko na muna kayo At ako yung mag-walking lang. Ayos talaga. Oo. Hawakan mo naman. Dapat pakita natin yung aking Japorms. Short pan lang. Ayos talaga. Pero sila naka-jacket pa. Ayan. Ilan buwan na kayo? Magtatatlo. Tatlo. 2 months, 3. Okay na yan. Makaka-adjust din kayo. Makaka-adjust na. Oo, at saka ingat-ingat kayo ha. Ito, confirm talaga na may bagong dating. Ilan? Parang 17 nata sila lahat. 17, ang dami ah. Tapos dalawa sa venture. Dalawa sa venture, anong welcome nyo sa kanila? Ito. Secret. Ito kung makikita mo natin, healthy pa. Pero ngayon mas healthy na. Kasi talaga, hindi naman unhealthy. Kumbaga talagang pumayat na dahil sa trabaho. Ang init na din. Oo, trabaho. Kaya nga masasabi ko sa mga bagong dating, siguro advice ko na lang sa kanila, tiisin nila yung trabaho rito. Tama. Hanggat mapiyar. Hanggat mapiyar, tapos tiisin nila yung buhay. Baga stepping stone nila dito si Highlife para makamit nila yung gusto nila. Oh, any advice? Paparating ka lang dito, tis-tis lang. Ganyan talaga. Sumikap talaga, di ba? Huwag huwag padalo sa... na nga yung mga kamay namin, pero Oo. tis-tis lang. Oo, talaga, kalyo talaga pagka ganun. Huwag padadala sa tukso, yung mga ganun. Yung mga ganun, lalo na yung patawag dito. Huwag Mga pumunta sa Bibian. Sabi ko nga, yung mga nakakasira, yung mga yung temptation, mga ganyan. So, ayun pa. Bebe, ingat na. At ako mag-walking muna. Sige, ingat kayo dyan ingat kayo dyan. Kung napanood nyo yung mga video ko, talaga, kung nakasubaybay talaga kayo, nakasama ko na sila, bago rin dito. Tapos, yun nga, naranasan nila yung buhay dito. Mga ilang buwan na rin sila. Uy! Hindi, mga bagong may mga bago silang kasamang dating na inaano nila. Hindi ko pa sila nakita. Nung napanood nyo rin yung video ni Dukay, ayun. Ikaw, dumating
dating kayo dito, di ba? Oh. Any advice din sa mga bagong dating? Pag-handle ng yung pera nila, yung card, credit Oh, card, credit kailangan sakto ang pag-budget mo sa credit card. Inutang natin, akala natin maliit lang. Oo. Pagkatapos pag nagasto na, mahirap pala i-recover. Oo, mahirap. Pero tama. Dito, alos puro credit, utang lahat, no? Di ba? Pag wala ka ng credit card, ano na, Ang hirap. sira na mahirap na. Mahirap, Matagal mahal. ka na naman mag-recover nun. Oo, tama. Income pa naman dito, hindi masyado malaki. Oo. Hindi ka kaagad Na-obserban mo at sa experience mo. Oo, ganoon talaga. Marami dito, pre. Okay lang sa malaking syudad, kay maraming trabaho, di ba? Malaking Oo, rate. pero malaking kita. Pero Oo. dito, mahirap talaga. Siyempre, Sige, okay. papawis muna tayo. Yan yung mga bagong dating na nakasama ko na dito. Mga viewer ko rin sa Pilipinas na talagang nakita na nila yung mga pinagsasasabi ko sa mga buhay-buhay dito sa Canada. So kung ikaw ay nasa Pilipinas o nasa ibang abroad pa, ibang bansa, tapos nangangarap ka na pumunta dito sa Canada, hindi ko naman sinisiraan ang Canada. Ang sinasabi ko dito is personal, yung mismong ikaw na mag-handle sa mga ganitong sitwasyon. Meron akong na-vlog, di ba, na talagang umuwi. Sabi nga nila, hindi kinaya yung buhay dito, hindi kinaya yung trabaho, ayaw daw niya masyadong nauutusan. So masasabi ko pagka ganun, mataas yung pride pagka ganun. Dito kailangan mo talagang kainin yung pride mo, kasi kailangan mo mag-survive. Kung may kaya ka sa Pilipinas at papangarapin mong pumunta dito sa Canada, talagang iiyak ka. Dahil kung ikukumpara mo yung buhay mo sa Pilipinas na marangya, dahil may kaya nga kayo, tapos nandito ka at mauutos-utusan ka lang, at ikukumpara mo yung sahod mo dito sa sahod mo doon sa pinanggalingan mo, o kaya yung rangya ng buhay mo sa pinanggalingan mo, wala talaga, mahirap talaga. So kailangan talaga magtiis, yakapin mo yung buhay dito, tanggapin mo na nagsimula ka ulit. Ganun yung buhay dito. Wag po nating ikumpara yung sitwasyon ng ibang tao dito sa Canada na ganun din yung mangyayari sa inyo pagdating nyo dito. May iba-iba po tayong buhay at iba-ibang landas na tinatahak, ganun. So advice ko sa mga kababayan natin na paparating dito at mga nandito na hindi pa na-handle yung sitwasyon nila, kasi minsan kasi talagang nahihirapan silang i-handle dahil hindi nila matanggap na ganito na yung na buhay nila. Yung mga bago, pero yung mga matagal na, talagang adjust na. Katulad namin, yung mga iba dito, naka-adjust na, marami na. At gusto na rin dito. Marami ako nakakausap noon, mga brown hat, mga 1 buwan pa lang, 2 buwan, ayaw na nila, gusto na nilang umuwi. Well, sabi ko, ngayon lang yan. Pero pag nakita mo na yakap mo ang buhay dito sa Canada, hindi ka na uwi, ayaw mo nang umuwi, mas gugustuhin mo na dito. Yun talaga yung katotohanan ng mga tropa. Sabi nga ni Dukay sabi nga niya ng katropa natin na yung credit card, yun, number 1 talaga. Number 1 kong ina-advise sa mga bagong dating dito. Pag may nag-o-offer sa inyo sa mga pamilihan ng credit card, wag na wag kayong mag-attempt na kumuha. Wag na wag kayong kukuha ng naparaming credit card dahil mababaon talaga kayo. How are you? I'm good. I'm vlogging with my personal life. Oh yeah. Sharing my experience here so that they will have some example. Good. Like for example, credit card. This is very tempting to just go and buy. Anyway, sir, All the thank way you. Best to you, bud. Thank you. Ayun mga tropa, na interrupt tayo kasi napaka-friendly ng mga Canadian dito sa small town. First of all, credit card. Sabi ko nga sa inyo, wag na wag kayong matetempt sa napakaraming credit card dahil marami ang nababaon dito. Sabi nga ng kaibigan natin at tropa natin, 1,000 lang yun nabaon siya, na isagad niya yung 1,000 na limit niya. Ang hirap na niyang i-recover kasi nga konti lang yung unang nasasahod dito. Pag bago ka pa lang dito talaga, mahirap mo talagang mapaangat pa yung sahod mo. Minimum pa lang talaga yung nasasahod dito. Nung nasa Pilipinas kami, karamihan talaga, ini-expect namin na kikita kami dito ng mga 100. Ganun. Pero hindi namin nakita yung expenses
dito sa Canada. Like for example, rent, bills, mga pagkain, insurance, mga ganun. Kailangan talagang wag kayong kukuha at wag nyong isasagad yung credit card nyo ng sobra-sobra. Ano lang, pag nagamit yung credit card nyo, antayin nyo and then bayaran nyo, isero nyo, ganun. Lalaki din yung limit nyan pag dumating yung panahon. Lalo na pag nakikita ng bangko na laging nagsesero yung limit. Ako, malaki na yung limit ng isang credit card ko. Ayan, mayroon akong 2 credit card pero hindi ko nadadagdagan. Mahirap talaga, honestly, lalo na pag kinakain ng interest. Yung binabayad mo parang napupunta lang sa interest yun eh. Second is yung sasakyan. Wag kayong matitempt sa mga maglalabas ng bagong sasakyan. Hindi ko naman sinasabing pinipigilan ko kayo o wala namang masama. May mga taong gusto talaga, pero kung talagang hindi ka pa stable dito at hindi pa maayos yung status mo dito at saka yung financial stability mo sabi dito, wag ka munang kumuha ng bagong sasakyan kasi mabigat din. Marami ring umaaray, hindi lang sila umaamin, hindi lang sila nagre-react, pero marami ring umaaray dahil nga sa bayarin sa sasakyan. Yung sahod nila talagang konti-konti na lang natitira, lalo na pag dumating yung mga pamilya nila dito. Mahirap na talaga. Kasi pag malaki yung pamilya mo, yung expenses mo sa pagkain na ikaw lang mag-isa dati dito, pag malaki yung pamilya mo, magiging times 2, times 3. Ganun na yung mga expenses nyo sa pagkain. Tapos syempre, yung kwarto na tinutuloy mo pag ikaw lang mag-isa dito, talagang dodoble din yung bayarin. Tapos magdadagdag ka pa ng sasakyan na bago na binabayaran. So talagang mahirap. So ako, kumuha ko ng second hand na sasakyan, kinash ko yun. Kasi alam ko na, may experience na ako sa Pilipinas pa lang. Ang hirap talagang magbayad ng utang. Sa Pilipinas pa lang talagang pahirapan na talaga ako nun. Left and right ang naniningil sa akin, talagang sobrang hirap talaga. Meron akong video na in-interview ako ng Spot Pinoy. Eto yun, kung gusto yung mapanood, medyo magulo nga lang akong kausap dito. Pwede yung panoorin si Spot Pinoy. Pero one of these days, i-share ko din sa inyo kung yung buhay ko sa Pilipinas dati bago ako nag-Canada. Pangatlo, sa totoo lang mga katropa, kung may problema pa kayo sa Pilipinas, like katulad ko, kung may mga pinagdadaanan pa kayong problema, yun na muna ang priority nyo. Nung nandito ako, hindi talaga ako nagbibili ng mga gamit na ganyan. Ilang taon din ako hindi bumili, I think more than 2 years din. Ganun. Kailan lang ako nagbibili ng mga ganyan kasi nasettle ko na yung iba sa mga problema ko. Yung mga iba sa mga obligasyon ko, utang ko, nag-installate ako. So dito tayo dumaan. So ayun, natapos ko rin. Pero nung dumating ako rito, nangarap ako na magkaroon ako ng computer set. Ayan, kasi yun ang libangan ko. So ang ginawa ko, kada sahod, bumibili ako ng parts ng computer dahil meron akong experience sa pagbuo ng computer, meron akong experience computer literate, ganun. So yun yung mga ginagawa ko nung time na yun. Nag-iipon ako, kumuha ako ng mga pyesa, mga ganun. So kada sahod, binibili ko yung parts, tapos binabayaran ko naman. Hanggang sa nabuo ko, matagal ko ring nabuo yung computer ko na yun. Yan, yan yung libangan ko nung una. Ang ginawa ko, sinettle ko muna yung mga ibang problema ko sa Pilipinas. Although meron pa akong problema, pero hindi na ganun kalala noong una ako rito. Eto, pangapat, mental health. Sa totoo lang mga katropa, mahirap din yung papasok ka, sasabak ka dito na di ka talaga ready. Yung mental health mo, na marami rito yung talagang homesick kasi kinukumpara nila yung buhay nila kung saan sila nanggaling, tapos kukumpara dito, malabo. Kasi pag pumunta ka dito, back to zero ka. Isipin mo na lang, magsisimula ka ulit. Huwag mo na kailangan kumpara kung saan ka nanggaling. Tanggapin mo na kung anong meron dito at kung ano yung magiging buhay mo dito. Merong nagsasoccer doon, tapos doon meron naman nagbe-baseball. Ayun. Tapos ako naman walking lang. Ayan. Hey, saan tayo? Dito muna tayo. Upo lang, saglit. Sa totoo lang mga tropa, huwag nyo sana mamasamain yung mga sinabi ko kasi karamihan yun totoo.
masaktan na yung masaktan. Pero karamihan ditong kababayan natin halagang ayaw maniwala sa mga pinapakita naming katotohanan. Ang gusto lang nilang paniwalaan is yung maganda. Good vibes nga na sinasabi. Habang maaga pa, at least alam nyo na. Katulad ko, may mga kababayan nating nakikita ko, experience na talagang magulo. So, at least sinasabi ko na in advance sa inyo. Marami talaga akong nakikita na encounter na mga kababayan natin na experience yung mga talagang mga sinabi ko na talagang mapapatunayan nila na hindi ganun kadali ang buhay dito. Hindi ko talaga sinisiraan ang Canada. Nasa tao talaga kung paano nila i-handle yun. Ang Canada maganda. Maganda yung may bibigay sa iyo ng Canada, yung kinabukasan ng pamilya mo, yung mga bagay na hindi mo kayang bilhin sa Pilipinas, mabibili mo basta magsikap ka lang dito, makukuha mo lahat yan. Trabaho, nandun na tayo. Ganun din naman sa Pilipinas eh. Trabaho, kaso hindi pa rin sapat yung kinikita. At least dito, kahit trabaho ka ng trabaho, sapat naman at nakukuha. At nakakain mo yung gusto mong kain, nabibili mo yung mga gusto mong bilhin, mga pangarap mo. Saka para sa mga anak, ayun, nakakapag-aral sila ng libre. Ganun din naman sa Pilipinas, meron din. Pero iba rin talaga yung way of buhay dito talaga. So, hindi ko sinisiraan. Maganda ang Canada. Nasa tao lang talaga kung paano nila handle yun. Sinasabi ko to para hindi nyo na pagdaanan yung mga pinagdaanan ng ibang mga kapwa natin Pilipino dito. Ako, mga tropa, kung ako yung tatanungin nyo, okay na ako dito sa Canada. Wala ako dito sa Canada at nasa Pilipinas ako. Hindi ko alam ang buhay ko dun. Siguro baon pa rin ako ng utang ngayon. Kasi wala nga akong hindi ako nakapagtapos ng college. Tapos yung skill ko, diskarte lang. At saka, sipag na lang. Pero yung income, hindi na siguro sasapat sa akin yan. Hindi ko siguro mababayaran lahat ng mga utang ko yun. So malaking pasasalamat ko dito sa Canada na nabigyan ako ng oportunidad at ayokong sayangin yun. So kung may pagkakataon man na maayos ko ang buhay ko dito, aayusin ko talaga. Huwag kayong malulong sa mga bisyo, sa mga temptasyon na sinasabi. Marami dito. So iwasan natin. So hanggang dito na lang tong video ko to, mga katropa, at sana nagustuhan yung mga pinagsasabi ko, at kung meron pang kayong gustong idagdag na mga makakasira sa mga bagong dating dito na pwede nilang iwasan, comment na lang po kayo, at sana makatulong din yun sa mga viewers natin. So paki-share na lang at mas marami pang makapanood nito, at para malaman nila kung ano yung totoong buhay namin dito sa Canada. Ako, experience ko yun. Marami ding experience ng ibang kababayan natin dito, at nasabi din nila sa mga nakasalubong natin, at yun talaga ang kailangan nating ibigay, yung katotohanan. So hanggang dito na lang, mga katropa. Ciao. Baby, you give me ice and fire. This is Canada. This is Canada.